Okay? Now, maaaring katabi mo yung nagsusugal, o ikaw mismo nagsusugal, or you probably know somebody na nagsusugal. Let me tell you this. Bakit kasalanan ng pagsusugal? Number one, ang pagsusugal nakaka-addict. Ang pagsusugal destructive. Ang pagsusugal o gambling is not just a game. It is a heart issue. Bakit? Ang pagsusugal nagpo-promote ng greed. Kasakiman sa salapi, pag-ibig sa salapi. In fact, naniniwala ako na ang gambling is a sign of the lack of trust. Kawalan ng tiwala natin na ang Diyos magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Biruin mo, binigyan ka ng Diyos ng pera, ang gusto ng Lord yung pera ipagkatiwala sa iyo. Tapos, imbis na maging good steward ka, nilagay mo siya sa game of chance. Kasi nga, papalaguin ko eh. But what you don't know is actually the lordship and the trust that you have for God being your provider is actually being belittled. Yung maniwala tayo sa swerte ay kakulangan ng tiwala. Hindi tayo swerte, pinagpala tayo. Alam niyo kung bakit? Pag ikaw swinerte, sinong makakakuha ng credit? Pero pag ikaw pinagpala, sino makakakuha ng credit? Si Lord. Kaya tayo, hindi tayo swerte, pinagpala tayo. And every time na nalululong tayo sa sugal, and I can tell you this because I've known at least 5 people who are close to me na nalulong sa sugal. Ang mga buhay nito matitindi. Well off ang buhay, may negosyo, maraming investment, may mga lupa, may mga sasakyan. Then all of a sudden, after a few months, lahat nawala, patong-patong ang utang, tuition fee ng anak na ipang sugal. Hindi mo naman masasabing mga tamad to, mga tao to, napakasisipag nilang magtrabaho. Walang duda, masipag silang magtrabaho. Unfortunately, they gambled away what God has provided for them to steward in the first place. Bakit? Anong ugat? Greed. That's the root of it. Gusto natin ng instant yaman. Gusto natin ng mabilisang pagyaman. And let me tell you this, if it is too good to be true, most likely it's not true. Okay? In fact, yung pagmamadali ay senyales ng walang wisdom. Ulitin ko yung pagmamadali ay senyales ng walang wisdom. Huwag nyo muna pag-usapan yung katabi nyo. Okay? Focus muna kayo sa akin. Okay? Parang kilala ko yung tito mo, ganyan yun eh. Okay, wag muna. Okay? So, yung pagmamadali is a sign of no wisdom. Why? Tingnan nyo. Pag ang isang tao nagmamadaling yumaman, ano gagawin? Magnanakaw. May wisdom ba doon sa pagnanakaw? Wala. Because gusto lang nila yumaman, gagawa sila ng paraan. Magnanakaw sila ng pera. Pastor, nananalangin naman kami mga magnanakaw na hindi kami mahuli. O pati magnanakaw naman, nagpe-pray sila eh. Na huwag silang mahuli. Lagi kayo sinasabi ko, walang wisdom. No, minsan, sa paghahangad na magkaroon ng maraming salapi, hindi nga magnanakaw, tataya sa loto. Kasi yung pagtaya sa loto, instant yaman. Pastor, wala namang mawawala. 10 piso lang naman yung ticket eh. 10 piso pa ngayon, pagkano ngayon? O ba't alam mo? Huli ka! Amen? Wala namang mawawala eh. Kasi 10 ano lang. Pero tingnan nyo ang media, ang gagawin. Pagka merong nanalo sa loto, 125 million, we have a one winner of 125 million. Ikaw naman, inspired. Sana one day maging ganun din ako. Kasi ipapakita ng media sa atin yung isang nanalo ng 125 million, pero hindi niya papakita yung milyong-milyong taong tumaya, pero talo. Deception. Deception ng kaaway. Sa paghahangad natin ng instant, deception ng kaaway, ito sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Kaya tingnan nyo, ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10, yung mga nagnanasang yumaman, nauuhulog sa tukso, nasisilo sa pitag ng masasama, at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Kanina, I was talking to somebody in earlier service. Sabi niya, Pastor, that's exactly who I am. Nalulung po ako sa sugal. Ginawa ko lang po siyang outlet before pag nai-stress ako galing sa trabaho. Nagsimula lang pong pabarya-barya, palaro-laro, pero dahil ang dami ko na pong natalong pera, gusto kong mabawi uli yung lahat ng natalo ko, and now baon na baon po ko sa utang. Now, especially the online gambling, let me tell you this, IT po ang profession ko bago ko naging pastor eh. IT ako. No? Lahat po ng application ng software, let me tell you this, kaya po yung kontrolin ng algorithm.
Meaning, dahil kayang kontrolin ng algorithm, ibig sabihin, pwede talagang pag nag-sign up ka, pag unang kaya mo mananalo ka. Sinasadya talaga nila yun. Para ma-hook ka at once na-hook ka, nauubusin nila yung yaman mo. Amen? But this is a true story about this one. Meron akong kaibigan, hindi naman to online, so hindi niyo maririnig. Ito kaibigan ko, maayos to. In fact, noon, ako pa nga nangihiram sa kanya eh. Pero one day, after ng trabaho, o meron silang trabaho sa ibang bansa, after ng work, binigyan sila ng tip ng boss nila. 5,000 pesos, tip. Sa good work. So binigyan sila ng tip. Yung kasama niya doon sa trabaho, inaya siya. Para sabi sa kanya, Lika, Mike, ano tayo, mag-casino tayo dun sa baba ng hotel. Kasi sa baba ng hotel nila may casino. Mag-casino tayo. Huwag natin gagalawin yung pera natin. Ang gagalawin lang natin yung tip sa atin. So ginawa nila, nag-casino sila. No? Nung nag-casino sila, tumama yung 5,000. Lumaki yung 5,000. Sabi niya, grabe, ganito pala kadali ang pera. So anong ginawa niya? Dahil tumama siya, nawili siya, nagtumaya siya ng tumaya, alam mo nangyari? Naubos lahat ng pera niya, nasanla niya lahat ng lupa nila. Yung asawa niya walang kaalam-alam na naisanla niya na yung lupa. Pati yung mga father-in-law at mother-in-law niya, inuutangin niya na hindi alam ng asawa niya, pang tuition fee daw ng anak niya, pero ang totoo ay pang susugan niya na. Sa kagustuhan niyang bawiin yung natalo niya. And now, nagsisisi siya. Bakit? Akala niya game lang eh. Pero hindi niya alam, nakita ni Satan yung greed as an opening. Gusto mo palang yumaman bigla ah? Scatter ka ngayon. Alam niyo rin? Sabi na sa katabi mo, huwag ka ng tataya. Huwag ka ng tataya. Amen? It could lead to death, broken families, and I tell you this, okay? Maybe you are saying na kumikita pa naman ako, malaki pa rin po, wala akong nananalo pa din. At saka isipin niyo mabuti ha, kaya nagsasaksit ang sugal kasi may natatalo. Walang makukuha ang winner kung walang ibang natatalo. So the very essence why the system works is tinitake advantage nila yung lahat ng natatalo to give it to the winner. Deception. Yes. Come on, kaya ang sabi ng scripture, balik na yung 1 Timothy anak. Okay? Kaya yung mga nagnanasang yumaman na uhulog sa tukso, nasisilo sa bitag ng masama at sa mga hangal na hangarin. May mga tao talagang merong masamang hangarin na iti-take advantage ang kahinaan, ang greed, ang opening na meron sa maraming tao. Next verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Basahin nyo nga po sabay-sabay yung first sentence. Sapagkat ang ugat ng lahat ng kasamaan. Now, gusto ko lang klaruhin kasi marami kayong makikita sa Facebook niyan. Tinanggal nila yung pag-ibig. Okay? Sabi ng Bible nyo, di ba? Ang salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Yung nagsabi nun, hindi nagbasa. Kasi pag binasa mo, hindi yun ang sinabi. Ang sabi ng Bible, yung pag-ibig sa salapi. Hindi yung salapi at all. Because money is a good servant, but money is a terrible master. Remember that. Okay? So, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. So, pwedeng wala kang salapi, pero mahal mo yung salapi. Kaya nga sabi nila, yung mga greedy, yung mga mayayaman yan, mga sakim sila sa salapi, kaya sila yumayaman. Pero ang totoo, kahit walang pera, may pag-ibig sa salapi. So, pwedeng may greediness sa puso mo, wala ka palang pera ngayon. Because greed is a heart issue, not a money issue. Amen? So gagamitin ni Satan ang gambling, ang pagmamahal sa salapi as an opening. So the commercial ends. And now, you can say, but the big deal is my person. What am I trying to say, mga kapatid? Marami ginagawang kaaway para tayo dayain at mag-fall. Pero hindi naman porket under attack ka, kailangan magpatalo ka na sa kaaway. Kasi may binigay din ang Panginoon na kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi kapangyarihan na galing sa ating lakas, kundi kapangyarihan na galing mismo sa ating Panginoon. Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10, yung text natin, finally, sabi ni Apostle Paul, be strong in the Lord and in His mighty power. Ano sinasabi ni Apostle Paul sa atin? You are not called to fight in your own strength. You are not fighting for that victory. You are fighting from the victory. So you don't speak about the problem, you speak to the problem kasi may kapangyarihan ka.
Hallelujah. Naggaling sa ating Panginoon. So stop fighting battles that you are not anointed to fight in the first place. Kung hindi ka in-anoint ng Panginoon, mamili ka naman ng laban na papatulan mo. Hindi porket in-invite ka, tanggap ka na rin kaagad ng tanggap. Hindi porket na misunderstood ka, explain ka naman. Hindi porket na-provoke ka, kailangan mawala ang kapayapaan mo. Hindi porket pinost ka, kailangan mag-reply. Choose your battles wisely. After all, that's not a battle for you to fight. Because the battle is what? The Lord's. Kay Lord ang laban, hindi sa atin. Sapagkat napagtagumpayan na ng Panginoon yung mga battle that you are stressing out. Why do you keep on stressing out sa mga bagay na pinagbayaran na ng Panginoon sa iyong buhay? Sabi ng Panginoon, come to me all of you who are weary and heavy laden and I will give you what? Rest. Kasi pasyado ka ng pagod. Try to fight the battles that you are not anointed to fight in the first place. Alam mo si Satan, kaya sabi ng scripture, we fight our battles through our knees. Gamitan natin ang tuhod. Manalangin tayo sa Panginoon because that's the weapon, supernatural that we have. We have that truth, we have that righteousness, we have that full armor of God we have at our disposal as our defense to fight the enemy. Amen? At tindigan. Di natin minsan maintindihan ang mga laban ng buhay. But you are not called to understand everything. In fact, sabi ng scripture, stand firm, not understand. Stand firm. He wants you to stand firm. Tindigan mo yung katagumpayan na pinagbayaran ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So yes, they misunderstood you, but you don't have to explain. Choose your battles wisely. God has a great plan for your life. You are. Amen. You are under attack, but you don't have to be defeated. You have a weapon. You have prayer, you have our God. God is your refuge, your strength, the very present help in times of your trouble. So every time you see a physical problem, a physical challenge, huwag mo labanan ng physical, labanan mo supernatural. Because you have a supernatural weapon mula sa ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.